Nag-iwan ng kani-kanilang sculptures ang Vietnam, Papua New Guinea at Russia sa nag-iisang Apex Sculpture Garden sa mundo na nasa PICC o ang Philippine International Convention Center. Kasabay nito, binati rin nila ang Pilipinas para sa matagumpay di manong pag-host ng Apex Summit. May report si Tina Panganiban Perez. Todo papuri ang ilang bansa sa pag-host ng Pilipinas sa APEC Economic Leaders Meeting. Vietnam ang host ng APEC sa 2017 at ngayon pa lang daw. I'm very much worried because, just look back and compare with what you have done. That would be a big job and great job for us. And on behalf of my delegation, I would like to congratulate Team Philippines for a wonderful 2015. Dahil dito, binati ng APEC National Organizing Council ang mga kumilos para maisaayos ang isang linggong international event. You have not only helped us to achieve what some people thought was impossible, you have helped us to achieve what will now be our new standard of performance for many years to come. Ang APEC ay tungkol sa pagtutulungan at pagkakaisa at isa sa mga paraan para ipakita ito at ipakilala ang member economies ay sa pamamagitan ng sining. Nasa PICC ang mga kinatawan ng tatlong bansa kanina para maglagay ng kani-kanilang sculpture sa nag-iisang Apex Sculpture Garden sa mundo na sinimula noong 1996 nang una tayong maging host ng Apex Summit. Ang sa Papua New Guinea, metal sculpture ng isang kasawari, isang malaking ibong hindi nakakalipad na matatagpuan sa naturang bansa. Kapalit ito ng sculpture na gawa sa kahoy na binigay ng Papua New Guinea noong 1996. Metal bear naman ang sa Russia na simbolo raw ng pagiging mabait at palakaibigan ng bansa. Metal na pausbong na tanim naman ang sa Vietnam na simbolo raw ng paglago kahit sa gitna ng mga problema. Ang rattan furniture naman na ginamit sa gala dinner na gustuhan daw ni US President Barack Obama at iba pang APEC leaders at kanilang mga kabiyak. It shows the kind of innovative, streak of the Filipinos. One Economy had already asked his embassy here to buy some of the furniture and ship it to his country. Pinabulaan na naman ng APEC National Organizing Council ang mga ulat na binigyan daw ng pamahalaan ng tax incentives ang car manufacturer na napili sa pamamagitan ng bidding na mag-supply ng mga sasakyan para sa mga APEC leader. The government did not give them any kind of concession in terms of taxes to be paid or anything that needs to be paid. Lahat ng mga kotse neto binayaran. Hindi matiyak ni Painor ang eksaktong halagang ibinayad para sa mga armored car na inupahan ng pamahalaan. Ililipad daw ang mga ito pabalik sa Germany sa mga susunod na araw. Pero ang ibang sasakyang ginamit ng mga delegasyon, hindi naman binayaran ng pamahalaan. Ibabalik din ang mga ito sa car dealer at ibebenta raw sa publiko ng may special discount. Tina Panganiban Perez, GMA News.